Hello mga kingpins, ngayong araw nga pala ay araw ng linggo at nag-day off tayo. Nang sa gayon ay makapagpahinga naman tayo pati ang ating mga kasamahan sa trabaho. Oo nga, kailangan natin ng pera pero ano ba naman yung magpahinga tayo once a week? Hindi din naman kasi maganda na patayin natin sa pagod yung ating katawan tapos yung inipon lang natin ay mapupunta lang sa pagpapa-ospital. Nag-ihaw nga pala kami dito nitong malaking isda para sa aming pang-umagahan. Natatakam na din nga kami dito dahil minsan lang talaga kami makakain ng inihaw na isda. Kadalasan talaga ay ito ang pagluluto na nagagawa namin dahil sa kabisihan nga sa aming mga trabaho. Nakakamiss din nga yung ganitong sabay-sabay kaming kakain ng aking mga anak at ng aking asawa. Kadalasan kasi dahil sa trabaho namin hindi kami sabay-sabay kumain. Nag-PM din nga pala sa atin ang ating customer sa Milagros na magpipick up nga daw ngayong araw ng kanilang order sa atin. At kahit day off natin mga mi, isi-serve pa rin natin ang kanilang order dahil wala na nga daw silang stocks. Pero sabi natin sa kanila mga mi, next time ay hindi na tayo magsiserve kapag Sunday dahil day off nga natin yan. Sa gayon alam nila kung anong araw lang nga ang pwede silang mag-pick up dito sa atin. Umulan nga pala ng malakas dito sa atin kaya ito naisipan nila Mr. na washingan itong ating mga food cart. Tingnan nyo naman mga mi, napakalakas ng ulan, libre na nga tayo sa pagpapawashing ng food cart dahil kung ipapawashingan pa natin to sa baba ay 260 per cart nga yung bayad. O diba nag-enjoy na nga silang maligaw tapos nalinisan pa ang ating mga cart. Ito nga si Michael na pinsan ko pumunta dito para malinisan din niya itong food cart na kanyang pinagtitindahan. Dumating na din nga pala itong ating customer na taga Milagros para mag-pick up nitong kanyang order. Bali na i-prepare na nga natin to kanina kaya ito binubuhat na lang lahat ni Mr. para ikarga dito sa tricycle ni customer. And after nating maikarga lahat dito sa tricycle, syempre para masigurado nating walang kulang at sobra, i-double check natin yan mga mi. Nagkabit din nga pala tayo dito ng luna mga mi nang sa gayon ay maharangan nga ang sinag ng araw papasok dito sa atin. Kada hapon nga nakaharap na dito ang araw kaya habang nagtatrabaho tayo medyo hindi tayo komportable dahil mainit nga sa balat. Grabe yung day off natin mga mi, productive pa rin. At eto mga mi, araw ng Lunes, another day, another grind. Busy na nga ang mga tindero natin sa pag-prepare ng kanilang mga food cart, lalo na to si Beng dahil nakapwesto nga siya sa labas ng school. Maaga siyang pumupunta sa pwesto niya at minimake sure niya talaga na maabutan ang pag-out ng mga estudyante sa umaga. At eto nga palang natira natin na dalawang food cart dito ay nakapwesto to sa pasyalan kaya medyo hapon na sila pumupunta doon. Yung iba mga estudyante pagka-out sa eskwela at yung iba nagtatrabaho, pagka-out sa trabaho ay didiretso nga mamamasyal. Gumawa din nga pala tayo dito mga minitong mixture ng pork lumpia dahil ubos na nga ang ating pork lumpia. Bali ang ginagawa natin dito mga mi ay 4 na kilo ng pork at 4 na kilo din ng carrots. Bali dinadamihan talaga namin mga mi ang carrots nang sa gayon ay healthy pa rin ang ating pork lumpia. O baka may magsabi na naman dyan na carrots lumpia yan, hindi yan pork lumpia. Huwag kayong mag-alala mga mi dahil masarap pa rin naman yan at lasang-lasa pa rin naman ang pork. Sa mga nagtatanong kung magkano ang benta natin ng pork lumpia ay 6 pesos lang mga mi. At mas sumasarap talaga mga mi ang ating pork lumpia dahil marami nga tayo maglagay nitong ating cheese. Hindi nga tayo madamot sa cheese mga mi dahil mura lang nga ang pagkakabili natin dito kaya kung gusto nyo rin ito ilalagay ko sa comment section ang link. Maghihiwa naman nga pala tayo ng cheese para sa gagawin nating cheese ball kaya ito magsusuot naman tayo nitong black gloves. Kahit na naghugas tayo ng mabuti ng ating kamay magsusuot na lang tayo nito nang sa gayon na hindi nga magingay ang ating mga basher. Kaya kayo mga mi kung food vlogging din yung ginagawa nyo bumili kayo nitong gloves nang sa gayon na hindi nga kayo mabash ilalagay ko sa comment section ang link. After ko ngang mabalatan at mahugasan tong pusit ito at hihiwain naman nga natin. Bali nasa 10 kilos nga itong pusit na hihiwain natin mga mi at ito syempre magsusuot naman tayo nitong gloves. At after nating mahiwa at may slice itong pusit mga mi, imamarinate naman natin nang sa gayon ay mas sumarap itong ating pusit. Sa nagsasabi nga na dapat tagpiso lang itong calamares ay tingnan mo naman ang proseso at ang pagod natin dito. Plus ang presyo ng pusit mga mi napakamahal lang per kilo. Nagpa-deliver din nga pala tayo dito mga mi ng siomay dahil paubos na nga ang ating stock. Hindi na nga natin hinihintay pa na maubusan tayo ng stock so mo-order agad tayo kay supplier nang sa gayon na hindi tayo maubusan ng ititinda. Umorder din nga pala tayo ngayong araw nitong 50 kilos na pusit at ito nga i-deliver na nga sa atin. Bali inilagay muna to dito sa gilid dahil meron pa namang ibang trabaho na ginagawa si Bunsoy at siya nga ang magkikilo nito. Luncheon meat nga pala ang ulam namin sa umagahan na dito. Ginamitan ko nga nitong food slicer nang sa gayon ay presentable tingnan. At nang sa gayon nga ay mas ganahan kumain ng mga kasamahan natin dito sa trabaho. Maganda din nga tong gamitin sa mga pagkain na baon ng ating mga anak kaya kung gusto nyo to ilalagay ko sa comment section ang link. Pinasikaso na nga pala natin dito kay Bunsoy itong pusit ng makilo na at malagay sa freezer dahil baka masira pa nga. Kinahaponan nga nagpabili tayo kay Bunsoy ng disposable cup at ng lumpia wrapper. Syempre maramihan tayo bumili mga minang sa gayon ay makasave tayo ng oras at ilang araw pa natin tong magagamit at ilang araw naman tayong magre-restock. Paubos na rin ang stock ng ating itlog dito mga mi kaya ito nagre-stock tayo ng 53. Grabe na
dahil ang pagtaas ng presyo ng itlog mga mi, halos weekly ay tumataas nga ang presyo. Pero kahit gano'n ay hindi pa naman namin tinataas ang presyo ng aming tokneneng. Okay lang nga na medyo manipis ang kita, ang importante ay affordable nga sa ating mga customer ang ating mga tinitinda. Grabe, ang dami nating nire-stock ngayong araw, ubos na naman nga ang ating cash mga mi. Kinagabihan nang natapos na ang trabaho namin dito ay may pinuntahan kami ni Mr. tapos dumaan na nga kami sa aming mga food cart. At nakakapanghinayang mga mi dahil bigla ngang umulan kung saan peak hours na. Bad timing talaga tong ulan mga mi. O siya, hanggang dito na lang ang video ko. Salamat sa panunood. See you sa next vlog. Follow for more.